Ay alam nyo ba, Iglesia ni Cristo, dito sa usaping impeachment ni VP Sara, naglabas na ng, yung dalawang komentarista sa Saganang Mamamayan, di ko lang masyadong pangalan, di ko lang masyado kasing yung pangalan nila, hindi ko lang masyado kasing kilala yung dalawa. Pero gusto ko yung nanonood sa kanilang programa sa Net25. So itong Net25, ang may-ari nito is Iglesia ni Cristo. So itong dalawa nagsabi na ayaw nila sa impeachment na mangyayari sa kay VP Sara. So bali nanawagan to sila na mayroong pagtitipon o mga rally na gagawin nila worldwide yata to, kasi ang Iglesia ni Cristo worldwide to sa buong mundo mayroon to sila. So lumabas lang ang kanilang programa kanilang umaga na nabanggit nila na pinaabot sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo na ayaw ng Iglesia ni Cristo sa ganitong sitwasyon sa politika sa Pilipinas. Ano, Nelson? Ipapahayag naman natin, ano bang do sa atin mga kababayan nakasubaybay? Nako, pinag-uusapan po namin ni Nelson kanina ang kalagayan ng ating bansa sa naharap nating mga problema. Tapos matatali tayo sa impeachment complaint na yan, di ba? At pagkatapos, alam mo, magtatapos na ang taon, naharap tayo sa panibagong taon, Nelson. Na naman. Haharapin ba natin ang panibagong taon na punong-puno tayo ng intriga sa buhay? Ayun nga. At saka ito nagkakawatak-watak no? Nagkakahati-hati, nagkakabahagi po ang bansa kapag ganitong may mga sigalot sa politika. Yun na nga. Pero bago yan, baka kasi nakalimutan ng iba. Ano ba ang panawagan? Ano po bang opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito sa mga inihain na impeachment complaint? Ito yung nauna pa lamang, ha? Sige nga po, sariwain natin ang pahayag ng Pangulo, Nelson. Pakinggan po natin. Panoorin natin. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Yan. Para saan? Wala. Wala niyo tayo mapapakinabang dito. For me, sabi ng Pangulong Bongbong, it's a storm in a teacup. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Ba't natin pag-aaksaya ng panahon, hindi ba? Kaya, ito na po. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin bilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin mga kababayan. Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson, para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment.
Dahil ang daming ang problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat po nating unahin, ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. Ha? At hindi para sa anumang kaguluhan na posibleng manggaling kahit sa anumang panig. Ha? Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong pinapanigan, kundi yung pagkakaisa Oo. at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita, ito, Nelson, ako, ito sariling opinion ko na ito, ay meron talaga mga tao kasi na merong, ang tawag doon, inferior motive, may ibang motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila, na makita ang bansa ay nagkakaisa. Although tama nga naman yung sinabi tong isa na ewan ko ba bakit may mga tao talaga na ayaw doon sa magkaisa ang dapat ang mamamayang Pilipino. Doon ako na tama nga naman. Kasi nga nito sa impeachment, nanawagan na si Bongbong Marcos na huwag i-impeach ang Vice Presidente pero tinuloy pa rin mag-file kahapon at saka ngayon din mayroong final na impeachment ang panibagong grupo naman to. Actually, itong nag-file ng impeachment, itong makakaliwang grupo. So alam naman natin na itong makakaliwang grupo ayaw ng mga Duterte itong mga side na mga NPA. Di ba nga, pinaano nga nito lang ang mga NPA. Parang ang mga NPA nga nung pamunuan ni anong panahon ni Duterte, medyo kumalma sila doon. Humina ang kanilang organisasyon. Pero ngayon parang bumalik na naman kasi makikita naman natin na may mga nakalaban naman ang mga otoridad, mga NPA ang kalaban, so bumalik ulit ito. So para hindi niyo sabihin na baka sabihin niyo naman fake news ito, ipasok ko ang video para makita niyo kung ano talaga ang sinabi sa dalawang host itong Saganang Mamamayan. Ito yung video. Ayun na, napanood naman natin ang sinabi nilang dalawa na pinaabot sa kanila sa pamunuan ng Net20 sa pamunuan ng Iglesia ni Cristo. Yan, sabi ko na nga to na ayaw talaga ng Iglesia ni Cristo. So first time ko ang Iglesia ni Cristo na nakialam dito na ayaw nila ng gulo ng ganito. Kasi normal tong mga organization to sa simbahan na to ay ano to sila, susuporta to sa mga kandidato dapat kung sino yung suportaan nila. Hindi naman natin alam naman natin na ito si Iglesia ni Cristo sinuportaan to ang panahon ni BBM at saka nitong si VP Sara nung panahon nilang kampanya. Ito yung sinuportaan nilang mga kandidato. At saka ito pa, itong palapit na mga local election, itong mga senador at saka yung congressman, magagamit din itong Iglesia ni Cristo kung sino ang dapat nilang suportaan ng mga kandidato. So ito na ngayon, parang nalagay sa alanganin itong ayaw sumunod dito sa Iglesia ni Cristo. Kasi ang mga kandidato, buto ang hinahabol nito eh. So malamang, pag ang Iglesia ni Cristo, marami itong mga tao to, maraming miyembro, mag-alangan ngayon ang mga kandidato. Susuportahan nila ang ang mga kandidato ng suportaan ng Iglesia ni Cristo yung mga matitino na kandidato. Sabagay, ngayon nga mayroon naman talagang okay lang yan sa panahon ng kampanya. Kaya ang Iglesia napahamak din sa mga kanilang ginagawa. So ngayon, ang mga kandidato, senador man o congressman man yan, makikita nila yan kung dapat ba silang sundin ang utos ng Iglesia ni Cristo sa kanilang mga sakop na huwag sundin ng makialam na dito sa politika sa Pilipinas. So para sa akin, okay itong hakbang ng Iglesia ni Cristo para manahimik itong mga tao na sa paligid, lalo na yung nagsasabong na lang kung para magulo ang Pilipinas. Di na kasi ito nakakatuwa ang nangyari kasi sa atin ngayon. Kasi ito pa, mga korupsyon. Ano pang mga problema dyan? Itong mga droga. Ang malalaking problema nandyan eh. Nabanggit nila to, di ba? Nilang dalawa. So, ngayon, nakikialam na tong iglesia, dapat si Bongbong Marcos, mayroon ulit na magpasabi nito na wag nyo nang ituloy. Kasi pag ganito, magkagulo talaga ang Pilipinas. Ngayon, Iglesia ni Cristo pa lang yan. Paano naman yung ibang organisasyon na makialam na rin sa politika? Sabagay, ang Katoliko, di naman natin alam kung saan talaga ito papanig ngayon kasi mayroon dyan na mga Katoliko na sumanib din doon sa impeachment. Di ba may pari doon nakasama? May mga madre pa yata eh. 2 madre nakikita ko doon, sak may pari. Kaya ito, ang nangyari ngayon, pag Iglesia ni Cristo na to,
ang magsabi na wag nyo nang ituloy yan, ibang usapan na yan. Kasi sa laki nila ng organisasyon na to, talagang mapag-isip ang mga tao nito kung ano ba talaga ang dapat natin gawin. Kung hindi nyo itigil yan ng pag-i-impeach ni VP Sara, magkaroon talaga ito ng kaguluhan. Eh, kung ituloy-tuloy ito, ayan na naman kanina, mayroon naman nag-file ng impeachment nga. Bukod nun kahapon, kanina mayroon na naman. So wala talaga silang pakundangan ngayon. So halata na talaga natin na tinatarget nila ang Vice Presidente. Bakit kaya tinatarget talaga nila ang Vice Presidente? Kasi ayaw nila yan na pagdating ng panahon na ito ang kakandidato ng Presidente pag manalo, itong mga kaliwang grupo, yari sila dyan. Itong mga NPA, yari sila kasi ayaw ni ano yan, na mga Duterte nga. Saan ba galing to si VP Sara? Doon sa LTF, LCAC, mayroon to siyang posisyon dyan. Kailan binitawan niya nung panahon ng nagbitiw siya sa pagka DepEd Secretary, pati yung LTF, LCAC, binitawan niya yun. So ngayon, ang mga NPA ayaw nila kay VP Sara. Ano ngayon sa Kongreso? Sino nag-file ng mga ng impeachment? Makakaliwang grupo. Yung mga congressman diyan. Kagaya nila ayan sila ni Tidi Casino. Ayan si Franz Castro. Ayan sino pang diyan, yung mga makakaliwang grupo. Ang dami nila yan diyan, yung tabingi ang mukha, makaliwang grupo yan eh. Raul Castro, sila yan ang natin paligid ngayon, nagpapagulo. Kasi nga di makontrol sa Kongreso kasi kontrolado ng kanilang speaker. Binabayaran sila ng speaker na to. Nakipag-alyansa ang speaker ngayon. Ngayon, pag dito sundin, bahala na itong speaker na to. Pag itong kakandidato sa kanilang lugar tapos may mga Iglesia ni Cristo, dito susuportahan. Ito si Bongbong, dapat Bongbong, umaksyon ka dito. Kung ano talagang action mo dito, kung hindi ba yan kunyari lang yan na na nakipag ka lang dyan na hindi ituloy ang impeachment. So ito yung natin ngayon na Iglesia ni Cristo muna ang nito na ayaw nilang impeachment ni VP Sara kasi malaking problema pa ang hinaharap natin tapos ayan pa, impeachment na naman.